Istorya Tagalog Horror Stories. Pumasok ako bilang janitor sa isang tindahan ng mga larawan na nilikha ng mga artist. Siyempre, hinarir ko na ang trabaho dahil pera ito. Ang ginagawa ko lang ay palinis-linis lang at matagal na rin ako naging janitor kaya minamani ko na lang ang paglilinis. Siya nga pala, ako pala si CK, 22 years old at handang kumayod kahit gaano pa kahirap ang trabaho basta sumasahod. Dahil kailangan din ng pera lalo na't ngayon pandemic. Bukas, magsisimula na ako ng trabaho sa isang tindahan ng mga larawan. Masaya pero ang saya na ito ay maling hakbang pala. Maling trabaho, maling daan ang aking pinasok. Isang hudyat sa akin na kamuntikan na akong mamatay. Para akong isang daga na napunta sa kuweba ng isang leon. Kinabukasan ay inoryenta ko ng aking boss kung ano ang mga lilinisan ko at ano ang mga gagawin ko bilang janitor. Sinunod ko naman pero nagulat ako sa isang kahuli-hulihang sinabi sa akin ng boss ko at dito ako kinabahan. Kaba na ngayon ko lang naramdaman. Sabi kasi sa akin ng boss ko na lahat ng larawan na may makita akong dumi o agiw ang lilinisan ko. Ngunit mayroong isang larawan na huwag ko daw hihipuin or lilinisan dahil may masama daw na mangyayari sa akin. Nagtaka ako sa punto na iyon kaya tinanong ko na si boss. Boss, saan po ba nakalagay yung larawan na sinasabi nyo na huwag kong linisan? At ano po bang mangyayari sa akin pag napunasan ko yun? Tanong ko sa boss ko. Sumagot naman yung boss ko at sinabi niya na CK, yung isang larawan na sinasabi ko ay yung larawan na hiwalay sa lahat ng larawan at nag-iisa lang itong nakadisplay sa dingding ng shop ko. Huwag mo siyang aagiwan or lilinisan man lang. Meron ding nakasulat na not allowed at not for sale sa larawan kaya't malalaman mo agad ang tinutukoy ko. Wika ng boss ko sa akin. Medyo na-curious ako sa hiwaga ng larawan na iyon. Pero nagpunta ako dito para sa trabaho at yun lang ang gagawin ko. Maya-maya pa ay lumabas na ako ng office ni boss at nag-umpisa ng mag-map sa sahig. Grabe, ang daming larawan dito. Napakaganda at iba't ibang likhang sining ng isang pintor na totoong kaaya-aya sa paningin ang natatanaw ko sa aking kanan. At sa kaliwa ko naman ay iba't ibang larawan na napapawaw ka pag nakita mo. Habang nagmamap ay tinatanaw ko ang iba't ibang larawan at ang ganda talaga nito. Iba talaga ang isang taong may talento na binigay ng nasa itaas. Sa labis na saya na nasisilayan ng aking mga mata ay nabubulong ako sa aking sarili. Paano kaya nakakalikha ng ganitong obra ang mga pintor? Dire-diretso lang ako sa pagmamap hanggang sa makalayo ako sa dikit-dikit na larawan na puro magaganda. Sa aking kakamap ng sahig ay hindi sinasadya na napadpad ako sa isang larawang na bubukod sa lahat ng larawan na nakikita ko. Itong isang larawan na ito ay wala siyang katabing larawan at solo lang siya. Ordinaryo lang naman kung titignan ang larawan na ito at isang mukha lang ng isang lalaki ngunit walang mata. At mapapansin ang kanyang labi na tila nakasimangot. Ibang-iba itong larawan na ito kumpara sa mga larawan sa shop. Ordinaryo lang siya at hindi kaaya-aya sa paningin. Nabasa ko din sa larawan na may nakasulat na isang papel na dinikitan ng isang masking tape.
Ang nakalagay ay not allowed at not for sale. Nung una, gusto kong laitin ang larawan na ito dahil siya lang ang pangit sa mga larawan sa shop. Tinitigan ko ng maigi ang larawan na ito, ngunit bigla akong nagulat nung napatingin ako sa parte ng kanyang mata. Grabe, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong iyon. Parang hindi ko bigla makontrol ang sarili ko. Para akong nahihipnotize at gusto kong hawakan ang larawan at himasin. Tinitigan ko ang kanyang mata at hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon na nararamdaman ko nung oras na iyon. Maya't maya pa ay nagulat ako nang bigla kong ginagalaw ang aking mga kamay at dinanais nito na hawakan ang larawan na iyon. Hindi ko siya kinokontrol pero kusa siyang gumagalaw. Pero maya-maya lang ay natigilan din ako dahil may biglang tumunog. Tunog ng bell ng shop. May isa palang customer na bibili ng isang larawan sa shop. Tinignan ko lang saglit ang larawan at biglang umalis na ako para puntahan ang pintuan at pagbuksan ang customer. At pagkabukas ko ng pinto, isang matandang lalaki ang nakasalamin. Binati ko siya at sinamahan ko sa mga koleksyon ng larawan. Sumaya ang diwa ng lalaki sa mga nakita niya at hinimas-himas ang mga larawan na magaganda. At ako naman ay tinignan ko sa malayo ang larawan na kanina'y tinitignan ko. Ngunit nagtaka ako ng pagtingin ko ay nag-iba na ang posisyon ng mukha ng larawan na kanina'y nakasimangot, ngayon ay nakangiti na. Nagulat ako sa nakita kong iyon, pero mas nagulat din ako nang biglang sumigaw yung lalaki. Kanina pa pala niya ako tinatawag upang itanong kung magkano ang larawang nagugustuhan niya. Sinabi ko na lang sa lalaki na pasensya na at ang presyo ng larawan ay nasa likod lang nito. Sinabi ng lalaki na napili niya na ang larawan na ito at ipagbalot ko na siya. Agad ko namang kinuha ang larawan para ipabalot sa cashier. Pero tinanong niya ako kung bakit daw ako kanina pa nakatulala sa isang larawan. Sinabi ko na lang na wala po. Mga 30 minutes lang at saglit lang na binalot ng sales lady or ng cashier ang larawan at niresibuhan niya na ito. At pagkatapos ay inabot sa akin. Agad naman akong umalis para ibigay sa customer ang binili niya. Pero laking gulat ng aking mga mata nang makita ko ang lalaki na nasa harap na siya ng larawan na kanina'y tinitignan ko at hinihimas pa niya ito. Napasigaw ako sa lalaki at sinabi kong bawal yun himasin at bawal hawakan. Pero sinigawan din ako ng lalaki at bakit ko daw siya pinagbabawalan. Ngunit nagulat ako sa pagiging iba ng reaksyon ng lalaki, maski sa boses din ito ay nag-iba din. Hindi kagaya kanina. Ang itsura niya ngayon ay parang isang asong matapang na dama ko sa kanyang puso na gusto niyang makakain ng buto. Grabe din ang mata ng lalaki at nababasa ko sa kanyang mga mata na gusto niyang hawakan at kunin ang larawan. Pero pinipigilan ko siyang huwag gawin iyon. Hanggang sa sinapak na ako ng lalaki at tinadyakan at isubsob na ako sa lupa. Kitang-kita ko kung paano niya hawakan ang larawan at dinilaan pa nga niya ito na para bang nauulol sa larawan. At mayroon siyang binibigkas na salitang Espanyol na wika at hindi ko mawari kung ano iyon. Maya-maya ay dumating na si boss kasama ang mga alalay nito para paalisin ng lalaki sa larawan, pero nanlalaban pa din ito. Pero hindi na siya umubra sa laki ng mga katawan ng mga alalay ni boss. Kinulong ang lalaking customer dahil sa kanyang ginawa. At sa office ni boss ay kinausap niya ako. Sinabi ni boss na good job daw dahil pinigilan ko daw yung lalaki na huwag hawakan ng larawan.
At dahil doon ay binigyan niya ako ng advance na sahod. Tinanggap ko ang perang binigay ni boss na 5,000 at magtatanong pa sana ako kay boss, pero sinabi niya na pwede na daw akong umuwi at bumalik na lang daw ako bukas. Gusto ko sanang tanungin si boss kung ano ba ang meron sa larawan na iyon, pero pinapauwi na niya ako. Hanggang sa nakaisip ako ng paraan dahil desidido na akong alamin kung ano ba ang misteryo ng larawan na iyon. Mamayang gabi ay mag-aala ninja ako at papasukin ko ang shop ni boss. Alam ko kasi na umuuwi ng bahay si boss, at sa pag-uwi niyang iyon ay aatake na ang isang malupit na ninjang akyat bahay na katulad ko. At paglabas ko ng shop ay nagtago na lang ako sa isang punong mataas ng sampalok malapit sa shop hanggang sa makauwi si boss. Mga bandang 10:00 ng gabi ay sa wakas ay lumabas na si boss kasama ang mga alalay niya at sinara na ang shop. Walang security guard ang shop na ito at sinasara lang para huwag pasukin na magnanakaw. May CCTV naman sa loob kaya panatag naman si boss. At sa likod, doon ako dumaan. Umakyat ako na para bang isang mahusay na magnanakaw at sa wakas ay nakapasok ako sa isang bintanang hindi nasara sa loob papunta sa office ni boss. Pagkapasok ko doon ay unang bumungad sa akin ang monitor ng CCTV sa mga larawan. Bukas naman ang ilaw kaya tanaw na tanaw ko ito. Habang tinitignan ko ang mga larawan, pumukaw ng paningin ko ang isang larawan na bukod na tinatanaw ko ito kanina ay dinilaan pa ng customer at nagulat ako sa aking nakita. Gumagalaw ang nakaguhit na mukha sa larawan na para bang sa akin nakatingin. Grabe, galit na galit siya at ang kanyang bibig ay bumubuka na hindi ko mawari kung ano ang sinasabi. Pero tansya ko, sa buka ng kanyang bibig, isa lang ang ibig sabihin nito: kamatayan. Kahit balot ng takot ay inalis ko ang tingin sa CCTV monitor at nagdasal at humingi ng tulong sa may kapal. At muling dumilat at tumingin na ako sa CCTV monitor. Sa wakas, ang larawan ay hindi na gumagalaw. Kinalikot ko ang box ni boss baka may malaman ako sa history ng larawan. At hindi niya ako nabigo. Meron akong nabasa na isang diary at nakita ko ang picture doon ng larawan na gumagalaw. Nakita ko din ang pintor ng larawan na iyon. Siya pala si David Kent, isang pintor na bihasa sa larangan ng obra. Madami ang kanyang mga likhang pinta na sobrang gaganda at mabili at kabenta-benta sa madla. Sikat si David Kent sa pagpipinta at dahil sa kanyang angking talento ay kadalasan siyang nasasali sa mga contest na pasiklaban sa pagpipinta. At dahil din doon sa kanyang galing, madaming nainggit sa kanya at pinatay siya. Binaril at pinugutan siya ng ulo. Pero bago siya patayin, ay ginuhit niya muna ang kanyang mukha sa isang larawan at yun nga yung nakita kong gumagalaw. Umagos ang dugo ni David Kent sa sarili niyang larawan at simula noon ay hindi na siya natahimik, na hanggang ngayon ay nanatili ang kanyang paghihinagpis at galit sa mga taong pumatay sa kanya. Dahil sa galit ni David Kent ay sumanib siya sa sarili niyang larawan upang makiganti sa lahat ng tao at kung sino man ang humipo o humawak ng kanyang larawan ay dadalawin niya sa panaginip at dun niya papatayin. At habang nagbabasa ako ng larawan ay nagulat ako nang biglang bumukas ang ilaw. Si boss pala yun. Bumalik siya dahil may nakalimutan siyang isang bagay sa kanyang office. Dinampot agad ako ng mga alalay ni boss at dinala sa headquarters.
Nakulong ako sa kasong trespassing at pumasok ng walang paalam kay boss, at doon na nagtapos ang aking trabaho. Nangihingi ako ng tawad kay boss pero ayaw niyang tanggapin at nakulong na nga ako, at sa kulungan doon ako natulog kasama ang mga bilanggo. Kinabukasan ay nagulat ako sa sigaw ng mga preso, at ito ang dahilan kung bakit ako nagising. Pagtingin ko ay nagulat ako dahil nag-uumpukan ang mga pulis sa isang kulungan ng preso. May namatay kasing isang preso sa loob ng kulungan. Maya-maya ay merong inilalabas ang mga pulis na isang katawan ng preso, pero bangkay na ito. At nagulat ako sa nakita ko. Si Tatang pala yun, yung customer namin kahapon na humipo din sa larawan at dinilaan pa nga niya ito. Pareho lang pala kami ng kulungan na pinagdalhan, pero nagulat ako sa bangkay niya. Ang putla na nito at wala ng mata at bumubula pa ang bibig. Takang-taka ako sa nakitang iyon. Yun na siguro ang nagpapatunay na naganap na sa kanya ang sumpa ng larawan ni David Kent, na kung sino man ang humipo dito ay dadalawin niya sa kanyang panaginip. Noong 2015 ay nabuntis ako. Nag-live-in kami ng partner ko noon na asawa ko na ngayon. Mahilig kami lumabas tuwing gabi dahil buhay na buhay lagi ang plaza dito sa amin kapag gabi. Madaming pailaw at may food court. Sinabihan ako ng biyenan ko na hindi magandang lumalabas ang buntis kapag gabi dahil baka daw matsyempuhan ako ng isang aswang. Pasaway kasi kami noon ng asawa ko at hindi ako naniniwala sa aswang. Sabi ko nga, to see is to believe. Hanggang nag-5 buwan na ang aking tiyan. Pauwi na kami noon galing sa plaza. Papasok kami sa eskinita papunta sa kanila. Pagdating namin sa likuan, ay kitang-kita namin yung buntot ng aso na napakalaki at bigla na lang nawala. Papasok na sana kami nang makita namin yung kapitbahay nila na nakaupo kung saan namin nakita yung aso. Madilim doon, walang liwanag kundi liwanag lang ng buwan. Magkabilaan ang pader at batuhan ang daanan. Nagulat kami noon at pagkatapos binati pa ng asawa ko. Tinanong ng asawa ko yung kapitbahay nila kung ano daw ba ang ginagawa nito sa batuhan. Dapat daw kasi binabati kapag ganon. Sumunod na gabi, pauwi ulit kami ng asawa ko. Galing naman sa trabaho ang mister ko. Sinundo niya ako kila mama noon. Nakita na naman namin yung kapitbahay nila, pero this time, lasing ito at may hawak na alak at tulog siya sa may tindahan na sarado. Mga 2 kanto bago ang eskinita na pinapasukan namin. Pero dumiretso lang kami. Mabilis ang andar namin noon dahil gabi na, mga around 10 PM. Paliko na kami noon at dahan-dahan na yung pagliko namin at medyo nagpreno ang mister ko. Paglingon ko, biglang nasa likod na namin siya. As in nakatayo sa likodan namin. Binati ulit siya ng asawa ko. Pagkatapos, tinauna na namin siya bago kami sumunod. Inilawan namin siya sa isa pang likuan pero nawala siya. Samantalang halos nakasunod lang kami dahil nga madilim at iniilawan namin siya. Nadala kasi kami sa tsismisan ng mister ko. Hindi namin napansin na wala na yung iniilawan namin. Hindi na namin pinansin pero may kaba pa rin sa aming mga dibdib. 7 buwan na akong nagdadalang tao pero nakasalubong ko siya around 3 PM. Tinanong niya ako kung kailan daw ako manganganak. Sabi ko naman,
bakit po? At sumagot naman siya na wala naman daw at tinatanong lang daw niya. Kaya umalis na ako agad. Naglakad na ako ng mabilis dahil ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya. Kinagabihan, may nadinig akong kalabog sa bubong. Parang ang laki-laki ng nahulog at may yabag pa ng mga paa. At doon ko nadinig yung pagaspas ng pakpak. Ginising ko ang asawa ko at ang biyenan ko. Lumabas sila at may dalang gulok. Sumigaw yung mister ko at sinabing, "Kilala kitang deputa ka." At bigla na lang nawala. Sabi ko sa asawa ko, mas maganda siguro kung umuwi na lang kami sa amin. At least doon ay nasa loob ako ng building namin. Sumagot yung asawa ko na siya daw ang bahala at wala daw makakagalaw sa akin. Nanganak na ako. Madaling araw habang nagpapadedi ako. Nakita ko yung bintana, kinukutkot ng kuko na mahaba. Ginising ko ulit sila at nagsilabasan ulit ng gulok pero bigla na namang nawala. Sumunod na madaling araw, ganoon na naman, nagpapadedi ulit ako. May sumisitsit na naman sa bintana. Ginising ko ulit yung asawa ko at sinugod na nila sa likod pero nakatalon daw sa kabilang bakod. Makalipas ang ilang buwan, celebration ng unang buwan ng aking anak at patulog na kami. Madaling araw noon, biglang may nakapasok na pusa sa amin. Malaki siya kumpara sa normal na malalaking pusa. Nanlilisik yung mga mata niya habang nakatingin sa akin. Takot na takot ako noon at ginising ko yung asawa ko. Hindi agad nakalabas yung pusa at tinamaan ng gulok sa likod pero parang dumulas lang yung gulok. At doon na natigil yung panggagambala sa akin. Nabalitaan pa namin na ilang linggo na hindi lumalabas yung taong iyon dahil may sugat daw sa likod at hindi daw naghihilom. Pero ngayon, nakikita ko siya ulit pero hindi niya na ako pinapansin. Nandoon pa rin yung trauma ko pag nakikita ko siya at doon ako nagsimulang maniwala sa aswang dito sa probinsya namin sa Mindoro. Istorya Tagalog Horror Stories.